Tara, sakay na. At magkwentuhan tayo. Tara. The copywriter. Tara. Tara. Sama kayo. For- Giving for- it's giving sakay na ni Ate Oo nga. Shani. Why not? At may tanong ako sa'yo. Sige. Anong English ng pang-ilan ka sa magkakapatid? Pang-ilan ka sa magkakapatid? In what order? In what order are you in your... Are you first, second, third? Oo, parang ganun eh. Actually, pag English na tanungin mo lang, parang, are you the eldest or youngest? Yeah, actually, or how many are you in the family? Yeah, Usually yun lang naman eh. Pero yung exact translation parang wala, yung pang-ilan ka. Does it really matter kung pang-ilan ka sa magkakapatid? Do you think may pagkakaiba ba ang eldest, middle child, or bunso, or even you as an only child? As an only child, to be honest, wala akong first-hand experience. Okay. Parang it's really more from stories from kayo, yung mga mamangkin ko or mga pinsan ko. So, feeling ko ako dapat yung magtanong sa'yo. Sa tingin mo ba may pagkakaiba dun sa treatment or sa experience, depende sa kung pang ilan ka sa family? I-give ko naman sa mga panganay, no? Na in a way, parang I guess, not naman mas heavy yung load, but I guess yung expectation, mas grabe. Kasi diba, parang even as a kid or parang growing up, yung usually yung panganay yung, kunwari, aalis yung mom mo or wala namang, parang still sa kanila ina-entrust yung pagmamanage ng household. Naman, in terms of responsibility ng bunso, I guess it's really more of parang hindi naman reliever, pero I guess kunwari, syempre may times na fall short yung mga panganay, ganyan. So, in a way, dapat ready ka din to parang take on the responsibility. Syempre, everyone would fall short and dapat hindi titigil yung in a way yung system na nabuo nyo as a family just because yung isa is not parang doing what's expected of him or her, diba? Yeah. Actually, for context, sina Josh, parang dalawa sila magkapatid. So, feeling ko iba yung dynamics pag bigger family and pag dalawa. So, I think kaya feeling ko from your end, parang you feel na pa rin, parang if ever need ng support, diba? Parang pwede ka mag-step up, kumbaga. Do you think, yung burden naman? Parang pagpanganay ka. Meron ka bang nakikitang ganun sa kapatid mo or iba yung dynamics niyo? I guess, factor yung panganay siya, plus, I guess, since we're in the Philippines, iba din kasi yung gender norms, diba? Parang, si ate, parang ina-expect ng mom ko na parang, dapat marunong siya sa gawaing bahay, ganyan. So, sa kanya, ina-entrust yung mga ganong, since dalawa kami, shared naman talaga, but it's really more expected of her to know those things. Just because, parang, I guess, in a way, binibuild din ng mom ko yung parang dapat si ate maging parang in a way nagli-lead din ng household since very matriarchal nga tayo as a family, diba? Parang okay, dapat marunong ka magganto, dapat marunong ka magganyan, and then ayun, in a way dapat parang nakikita ko din yung pressure to her to live a good life just because syempre siya yung parang nauuna sa aming dalawa. So yun, I guess parang may certain pressure sa mga panganay to to be strong. Kasi syempre parang siguro ang iniisip ng parents since mas matanda ka, dapat dapat kaya mong maging dependable na tao, saka kaya mong kunwari alagaan yung youngest, diba? May mga kwento ka before, diba? Pag panganay, parang may mga sort of perks
na-experience na hindi mo na-experience as a Ay, bunso? totoo yan. I mean, siguro parang, kunwari, kasi syempre panganay, di ba, firstborn sila. So, excited pa yung parents mo. Wala, parang to take care. Not naman, hindi ako inaalagaan or something. Pero, makikita mo yung excitement. Lalo na, I guess, yung mga panganay kasi, parang, di ba, parang in a way, parang, sila talaga yung na-form out of love. Yeah. Charot. Pero hindi, totoo yun. Lalo na kunwari, syempre, Gets. Parang kumbaga love na love pa nila isa honeymoon. So excited silang to experience new things together, to provide, mga first time sa mga anak nila. So nakakatawa lang. Pero I mean, hindi naman siya big deal sa akin. Pero nung si ate ko, parang, kasi syempre, pag elementary ka, di ba, kailangan mo ng mga family pictures, ganyan. Correct. So, nagtataka ako, bakit wala akong, baby album? Yung baby album ko ay, since non-existent siya, sabi ko, kailangan ko ng mga pictures, ganyan. Nilabas niya, photo album ng ate ko. Tapos sabi ko kay ate to, sabi niya, hindi, tignan mo yung sa likod. Yan yung mga photos mo. Sabi ko, wow, thank you ha. Salamat po. Dahil, okay, fine. I guess, andun kasi yung excitement, tsaka yung parang, since first time din finifigure out ng parents, kung paano maging parents, parang makikita mo na very detailed yung pagpapalaki sa kanila. Versus, kunwari, middle childs and bunso. Parang, alam ko na yan, na hindi na kailangan ng ganito, ganyan. So, parang hindi naman full experience, but makikita mo yung difference. Feeling ko, iba yung dynamics talaga ng may kapatid versus me na only child. Kasi, yung may mga perks din, feeling ko yung parang perks ng panganay. Naranasan ko siya kasi, syempre, first child. Yes. Parang only child. So, meron din ako yung baby book na sinasabi mo. Tapos, basta pag may mga major birthdays din, parang, lalo na nung bata ako, parang kompleto siya. Meron pa ako nung first birthday na baby album or even nung baptism ko. So, every milestone, well documented siya. Lalo na before, syempre, the film. Wala pang digital camera, diba? Pero, parang talagang, yun, tinake time nila to document yung mga ganon. Tapos, may perks din ako feeling ko na pagiging bunso. Kasi parang in a way, ako lang yung baby ng family. So I get best of both worlds. Feeling ko natuto ako to do things on my own. Yes. So, naalala ko talaga nung bata ako. Kaya siguro na-practice yung imagination ko. Kunyari nag-teacher-teacheran ako mag-isa. Tapos meron akong imaginary students, nagbabahay-bahayan mag-isa. As in ganun. Tapos meron din akong imaginary family of 12. Na meron may mga names yun isa-isa. To be fair naman sa family namin, kahit na only child ako, since marami akong pinsan, parang meron pa rin, and nakatira kami sa compound. So, may feeling pa rin na alam mo yun, na parang may mga actually, kapatid ako, may kalaro. Hindi nga halatang only child ka. I mean, talaga ba? Ano ba? No offense sa mga only child ha. Pero, I mean, parang alam mo yun, kasi parang in a way you're very much open. Okay. Kasi yung ibang only child, di ba? Parang, I guess, sila, parang naka-enclose sila sa sarili nilang mundo. Yeah. Nakwento ko kanina yung mga, parang yung happy side. Pero naalala ko, actually, kasi iba yung experience ko sa experience mo. Like ako talaga nun, pressured ako to have really good grades. Ganong level. Na pag mababa yung quiz ko, natatakot ako mapagalitan. Umiiyak ako talaga. Kasi naalala ko may one time, grade 3 ako nun. Siguro ito yung mga core memory na lumalabas pag nagkakwentuhan. Meron kaming quiz sa science. Birthday ko, naka 3 out of 15 ako. Tapos sobra akong umiiyak kasi natatakot talaga akong mapagalitan. So I think, may ganong siya parang feeling ko rin naman, depende rin sa type of parenting naman. And yung mom ko, ganun siya. Like, talaga, it's really about
getting good grades, ganyan. May ganun talagang pressure. Tapos, naalala ko even yung papa ko, palagi niyang sinasabi sa akin, di ba, nakwento ko to sa'yo before, yung aim for perfection. So, sobra niyang, in a way, ang pressure din nung feeling. Wala tayong opinion sa middle child. Well, ako, just observations, no? Kasi syempre, ang dami nating kakilala just in their family na middle child, di ba? I think, ako, believe ako sa kanila kasi parang, di ba, parang sila yung, talaga, yung parang, since, ang bubog nila, di ba, parang walang may favorite sa kanila kasi usually bunso at panganay ang favorite. Nakikita ko yung mga middle, at least sa family natin, yung mga middle child, sila yung very independent. Di ba? Parang, and reliable at the same time. Correct. Mukha lang silang walang pake dahil nga, well, I think, very di ba? Very Bobby Salazar. Di ba? Yung growing up, parang, they had to stand up for themselves. And they had to, parang, just rely on themselves kasi nga si Bunso at si Ate ang favorite. So kailangan nilang I guess mag-push harder. Iba-iba rin yung dynamics kasi meron naman na ganun yung nagiging effect sa kanila. Or depende rin siguro kung kunyari 'di ba bilang may mga panganay na overachiever niya. Pwede kasing sila yung yung parang merong sort of hindi naman rivalry pero sort of competition. Parang they always want to be like the older sibling. True. Parang may ganun ding dynamic. So I think depende talaga sa family. Pero yung na-mention mo, yun yung in a way positive part of it. But again, depende siya sa pagpapalaki ng magulang kasi parang I don't wanna compare but sa side naman ng nila mama, parang parang wala silang ganong well at least as far as I know, wala silang ganong issues and parang they would really parang rely on each other. May kakilala ako, ganun yung family nila, parang 7 sila magkakapatid. Pero kung yung older na sibling, mag-aaral siya yung magpapaaral sa susunod. So may ganong parang sort of like pay it forward or so kahit yung magulang nila hindi masyadong kumbaga financially kayang paaralin lahat. Nakapag-aral sila lahat and mga sila. Ang ganda nung ganong dynamic. In a way parang na-influensya ng parents, di ba? So, kasi syempre, parang yung mga responsibilities naman ay parang yung parents nagde-decide in a way or parang yung values yung parents din nagde-decide. So, tinuturo ng parents nyo na dapat nandyan kayo for each other. Then walang questions sa ano ba dapat mong ibigay kasi ganun kayo pinalaki versus if mas parang I guess mas may fini-favor pa yung parents, doon nagkakaroon ng friction between siblings kasi parang bakit ako ganyan, bakit ako na naman ganyan. So I guess kailangan kahit bunso, panganay or anything, kailangan pakita or dapat may certain fairness na ini-instill yung parents mo within the household. Diba? Hindi porket panganay ito yung responsibilities mo at hindi porket bunso ito na yung responsibilities mo. Dapat dapat pantay-pantay talaga. Yung parents sila yung nag-i-instill. Pero feeling ko they should ang strong ng they should. Pero it's better if they teach their kids by example. Feeling ko yung sa side ng mama mo, kaya sila loving sa isa't isa kasi as parents, they're loving to their children. So ganun yung nakikita nila and ganun din yung napapasa nila sa mga anak nila. And
sa side natin, Oo. ako naniniwala ko iba yung language of love lang True. talaga natin eh. Kasi hindi kami expressive as a family. Hindi kami yung mahag or parang ganon. Pero 'di ba may feeling naman na we are there for each other. Talaga maiwasan merong isa sa pamilya na need ng help. Totoo. Hindi naman lahat perfect or lahat successful. And feeling ko yun yung maganda sa dynamics ng Filipino family. We're there for each other. Oo. Iba yung family talaga dito. Oo. Kahit yung simpleng, anong ulam? Diba? Yung manghihingi ka ng ulam sa Correct. kapatid mo, ganyan. Oo. Kwento na lang. Yung pinaka siguro nung bata ako na-realize ko sobrang mali niya pagtanda. Okay. Pag sa ulam. Oh my God. Ano na to? Kasi since as an only child, parang ako talaga yung pina-prioritize pagdating sa pagkain. So sa bahay namin, talaga, pag kunyari yung ulam, nilagang baka, at alam nila malakas ako sa ulam, ako yung maraming kakainin. Tapos sila isa-isa lang na parte or parang cut ng nilaga, di ba, ng baka. Tapos, kasi nga, yun nga, compound kami, dilipat ako din sa bahay nila, Josh. Asa matakaw kid. Lipat ako. Tapos, yung family nila, malaki talaga. Laki. Oo, malaki talaga. As in extended Oo. household siya. Correct. So, pero yung tita ko na bali lola ni Josh, papakainin din niya ako. Pero yun, wala akong sense ng ganun. Na-realize ko, wala akong sense na nauubos yung ulam. Alam mo? Totoo yan. Oh my God, hindi ko talaga naisip na posibleng na alam mo, oh my God, kasi parang lalo na nung growing up, parang na-navigate ko na lang yung world, na meron palang hanggana ng ulam. Nakakahiya pala mga pinagagawa ko sa buhay Gets ko na. Gets ko na. Sorry na. Well, speaking of ulam, dahil siguro sana yung nanay ko na nasa bahay ako at parati ko siyang kasama. So, tapos yung ate ko naman, parang every weekend lang nasa bahay. So, may favoritism talaga, hindi lang to sa baby buka. Charot. Pag kaming dalawa lang nasa bahay sa weekend, lahat ng ulam namin as in leftover. Walang palyayan. Pero pag dadating si ate kung ano-anong niluluto, tapos parang ako, ay, taray. Kung papanganak ka ulit, gugustuhin mo pa rin ba maging bunso? Or gusto mo ibang order naman? Ibang order? Ibang sa panganay ka na or maybe middle child or only child? Anong choice mo? Ako, sa totoo lang, gusto ko pa rin talaga maging bunso. Talaga? Kasi walang pressure eh. In a way, dapat walang pressure ang pagiging bunso. But ayun nga, parang I guess, gusto ko maging bunso kasi you would enjoy, I guess, in a way, your childhood as much. But then again, makikita mo din lahat ng I guess yun nga, masaya yung childhood, but when reality hits you, it hits you hard, lalo na kapag tumanda ka na, marirealize mo na wala naman pala sa pagiging panganay or pagiging bunso ang pagiging anak, diba? Parang dapat pantay-pantay lang. And since ikaw yung last na lalaki or parang ikaw yung last na tatanda, in a way, I guess mas marami kang quality time, not just for your parents but for your full family. Makikita mo lahat ng pagtanda nila, ganyan, and even your siblings, diba? Makikita mo kung paano sila mag-grow as individuals. And for me, masayang bagay. Actually, dahil sa'yo, parang gusto ko na rin maging bunso. Very basic lang yung gusto ko, magkaroon ng kapatid. Kasi parang, yung iba rin, although grateful ako na, ayun, like,
yan, si Josh palagi ko naman nakakasama, nakakausap. And may mga pinsan din naman ako na yung madaling lapitan naman. Pero iba pa rin siguro kasi yung sa mga kwento ni Josh, iba yung bond nyo, di ba, ni Jaja. Kahit isa lang, si Josh isang kapatid lang. Pero Di mo sure. Charot! Medyo parang iba yung bond din ng may kapatid. Tapos pwedeng mas maging, feeling ko honest, tama ba? Honest, or ewan ko kung ganun kayo. Pero ganun yung vibe na nakikita ko. Parang you can be more honest to each other. Oo, totoo yan. Yung kasi lumaki kayo ng sabay confident. Oo lumaki kayo ng sabay. Alam niya yung baho mo. Alam niya yung nakita ka na niya at your worst self. Ganyan. So, iba rin. So, yun lang yung syempre, pero grateful naman din ako kung ano ko ngayon as an only child. So, I think coming from what you said earlier, in general naman, hindi maganda yung mag-set ka ng expectations, di ba? Kasi yun nga, added pressure siya. Pag panganay ka, may ganitong expectation. Yeah. Pag only child ka, may ganyang expectation. Pag bunso, may ganito, or middle child. So I think, parang as parents, better if pantay-pantay yung pagmamahal. Oo. And gusto ko rin yung sinabi ni Josh kanina na parang allowing your kid to kumbaga yung mga ginagawa nila hindi siya responsibilities, hindi siya obligation, but it's really doing it out of love for their family. So kung ano man yung kunyari, kasi ganoon naman yung culture natin as Filipinos, really help each other as families, and which I appreciate. Pero hindi siya yung ginagawa mo dahil kailangan, pero ginagawa mo siya dahil out of love, yung pagmamahal mo para sa pamilya mo. Yun ang nagustuhan ko sa Karkwentuhan natin. Ako naman, ang realization ko, before mo mabuo yung personality mo or yung individuality mo, mas nauna kang maging part ng family mo, di ba? Parang ang naging unang identity mo ay anak ka ni ganito or anak ka ni ganyan, kapatid ka ni ganito, kapatid ka ni ganyan. So, may part of you na nabuo dahil sa kanila din. So, in a way, yes, hindi tayo responsible, hindi tayo obligated sa mga sa family natin as children, di ba? As a child. But parang I guess it just makes sense na do your part even if it's parang asked of you or not. Yung orange. Ayun, nandito na tayo. Malapit tayo sa office. Oo, malapit na sa office. So, baka meron yung mga nanonood ng vlog, mga nanonood sa amin, baka meron din kayong comments, ganyan. Bilang mga panganay, middle child, or bunso, pwede nyo rin ikwento sa amin yung experiences ninyo growing up, ayun, and maging Karkwentuhan namin. Yes. Yes. Bye. Bye.